ay meron tayong laban na hinaharap, ating laban against disinformation. Ang Lundag Silakbo Movement ay isang bagong itinatag na kilusan na pinangungunahan ni dating Vice President Leni Robredo. Ang layunin ng kilusang ito ay labanan ang disinformation at panlilinlang sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang impormasyon at edukasyon sa mga Pilipino. Ito ay isang pagsisikap upang palawakin ang kaalaman ng mga tao at bigyan sila ng kakayahan na makilahok sa mga isyung panlipunan at pampulitika ng bansa. Mayroong mga pagtitipon at mga aktibidad na isinasagawa ang Lundag Silakbo Movement upang maipahayag ang kanilang layunin. Isa sa mga ito ay ang Disinformation Town Hall na naglalayong magbigay ng kaalaman at pag-unawa tungkol sa disinformation at kung paano ito labanan. Ang mga miyembro ng kilusan ay aktibo sa pagdalo sa mga pagtitipon at paglahok sa mga advokasya ng Lundag Silakbo Movement. At para lubos nating maunawaan, pakinggan natin ang pahayag ng ating butihing dating Vice President ng bansa na si Attorney Leni Robredo. Dahilan kung bakit nandito tayo ngayong hapon ay meron tayong laban na hinaharap na siguro dati kulang yung ginawa natin para malabanan yung napakalaking problema. Pero ngayon, mas naiintindihan na natin, mas alam na natin kung anong dapat natin gawin. And when I say, ito yung laban na matagal na natin hinaharap at napakalaking factor ito kung bakit ganun yung naging resulta ng eleksyon ay dahil sa disinformation. At ang Build Pilipinas, ito yung grupo na siya yung mag-spearhead ng ating laban against disinformation. Sino yung mga Build Pilipinas dito? Ayan, marami-rami na, pero lalo pang dadami after this afternoon. Pero correct me if I'm wrong, ang Build Pilipinas, kahit nung kampanya pa lang ay nandyan na. Hindi pa Build Pilipinas yung pangalan, pero kahit kampanya pa lang ay sumusubok ng labanan yung disinformation, pero alam natin na napakalaking mga bato yung binabangga natin. Ngayon, mas naiintindihan na natin yung mga bato. Dati, sinasabi natin, imposibleng mawasak, pero di ba tayo, pag lumalaban tayo, walang imposible sa atin, di ba? Walang imposible sa atin. Yun yung dahilan kung bakit nandito tayo ngayon. Kasi alam natin na pag pinagkaisahan natin, yung imposible, magiging posible. Mamaya, kasama ko dito sa stage, si Board Member Jason Gonzales. Mas marami pa tayong malalaman tungkol sa Build Pilipinas saka sa fight against disinformation. Pero gusto ko lang po sa inyo sabihin na since the campaign, after the election, yung grupo nila hindi huminto para maghanap ng naaakmang solusyon. Marami sa inyo ang hindi alam na marami sa ating mga kasama ay talagang nag-exert ng maraming effort, nagsasakripisyo ng malaki para alamin kung paano tayo lumaban ng tama. At ngayong hapon, ito yung pagkakaisa ng mga forces. Alam na natin kung paano yun gagawin at iniimbitahan natin yung lahat sa inyo na sumama sa laban na to. Yung aking pakiramdam, kaya kayo ngayong, nandito ngayong hapon kasi ready na kayong lumaban ulit. Tama ba? Ready na lumaban ulit. Pero kung napapansin nyo po, nung eleksyon, sinubukan natin magkaroon ng mga fact-checking. Naalala nyo yun? Marami tayong mga effort sa fact-checking, pero mukhang ang nakakabasa lang ng ating fact-checking, mga sarili din nating mga kasama. Kasi alam natin na the way social media works, algorithms, hindi natin napapasok yung dapat sanang nakikinig sa dahilan. Dahil nagkanya-kanya ng kampo, yung ating mga sinasabi, kampo lang natin yung nakakaalam, yung sinasabi nila, sila din lang. Parang isang bansa, pero merong mga grupo-grupo
na iba yung mga pinapaniwalaan. Yun po yung gusto nating sugpuin ngayon through our efforts sa Build Pilipinas. Hindi po natin ito kaya na tayo lang. Kailangan po yung 1,200 na nag-register ngayon, ma-multiply natin yon by 1,000-fold na lahat lumalaban sa disinformation. Dahil ito, anuman yung ating political inclinations, laban natin ito lahat. Laban po natin ito bilang isang bansa.